Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, aray ko. Ang sakit naman, oo. Itong mga nagpapakalat ng fake news na tayo daw po ay merong mali-mali ang scheme. Abay, bumalik sa kanya. Literal na, watch them burning on fire. Diba? Nakita niyo tong balitang to? Ito, tingnan natin kasi mas kita yung kanilang mukha. Pakita muna natin sa inyo mga minamahal. Tingnan natin kung ano yung plot twist. Kakasabi nila ng maleta, sila pala yung may maleta. Yan Talk to my lawyers. Thank you for that wonderful question. Kenemi Eklavush. Diba? Sarap nun marinig. Talk to my lawyer na lang. Diba mga minam, talk to my lawyer na lang. Yung lawyer ko yung magtatanggol sa akin dahil di ko kaya ipagtanggol yung sarili ko. Nahuli ba naman ako sa sa entrapment. Ngayon, anyway, sige, pag-usapan natin tong Peanut Gallery Media Network. Yung kanilang modus operandi abay na-expose sa kay mo. Diba? Kapag ang media platform ay ginagamit hindi para maglatag ng katotohanan, kundi para manakot at mangikil, abay, hindi na po yan freedom of the press or press freedom. Yan po ay isang malinis na konseptong organisadong extortion na binalutan ng fake news. Diba? At sa kasong ito, mga minamahal, ang tunay na kwento ay hindi ang personalidad ni Franco Mabanta, kundi ang modus operandi niya at ng Peanut Gallery Media Network bilang machinery ng pananakot at pera. Ngayon, paano ba umiikot ang kanilang modus operandi? Ngayong May 6, 2026, Mayo ngayon, di ba? May 6, ngayong araw. Naaresto po ng National Bureau of Investigation ang founder ng Peanut Gallery Media Network or PGMN na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation. Aray ko. Kasama ang isa pang individual na hindi pinangalanan. The Who. Ngayon, ano ba yung kaso nilang kinakaharap? Extortion. Ngayon, ang modus ng PGMN, content kapalit ng pera. Ay, may mga tao pa palang nag-i-exist sa ganon. 'Di ba? Yung nagbabanta, yung grupo nila, na maglalabas sila ng video or platform sa kanilang media outlet. Ngayon, ano yung kapalit nun? Okay, sige, babantaan kita. Putang ina mo, Martin Romualdez, magnanakaw ka. Oo, pag di mo kami binayaran, di ka namin titigilan. Or meron silang pang-blackmail sa inyo. Ngayon, ang kapalit, para hindi sila magsalita, katahimikan na nagkakahalaga ng 350 million. Which is yan po yung pinakadelikado. Oo, mga minamahal. Ginagawa nilang armas ang propaganda para mangikil. Which is hindi po yan yung tinatawag nating journalism. Yan po ay isang monetized blackmail kasi dyan sila binabayaran. Dyan sila kumikita. Ngayon, ano ba yung nangyari? Entrapment. Nahuli mismo sa sarili nilang laro. Paano ba naman kasi naisumbong ang kanilang gawain sa otoridad? Ngayon, ano yung resulta? Isinagawa ang entrapment. Na-recover ang humigit kumulang 70 milyong mark money. Grabe, no? Cyber extortion. Which is yan po yung tinatawag nating ang industriya ng pananakot. Yung mga itong pangyayari, hindi na po to bago. Hindi na po yan na isolated case. Yan po isang textbook na cyber extortion. Paano gumagana ang kanilang modus? Naglilika sila ng leverage, fake news, deepfake, manipulated narratives. Pananakot, blackmail. Sige, ilalabas namin to kung hindi ka magbabayad. Diba? Martin Romualdez, nakipagsabuatan ka daw kay saldi ko. Sige, ilalabas namin tong narrative na to pag hindi ka sa amin magbabayad. Siguro, hindi nagbayad si Martin Romualdez, kaya yun, siniraan nila si Martin. Diba? Yung pananakot nila, tapos yung financial demand.
milyon ng kapalit ng katahimikan. Huwag mo lang ako banatan, mananahimik ako. Tapos digital pressure. Isang upload lang, reputational damage agad ang mangyayari sa'yo. Transaction, digital, physical meetups, at dito sila nahuli. Sa physical meetup. Sa madaling salita, gumagawa muna sila ng kasinungalingan, tapos ibebenta ang katahimikan. Parang ganun. Sisiraan ko si Martin. Ngayon, kung gusto mo manahimik kami, bayaran mo kami. 'Di ba, mga minamahal? Talagang umiiral yung yung modelo ng digital extortion kung saan ang fake news ay ginagawang negosyo At ang BGMN network ayon sa ulat ay nahuli sa ganyang modelo. Ngayon, bakit po yan delikado nating paniwalaan? Nasisira yung ibang credibility ng mainstream media, ng digital media, nawawalan tiwala sa tunay na journalism. Di ba lumalakas ang industriya ng pananakot at ang pinakamalala dito, ang katotohanan ay nagiging commodity. Binibili, binubura, binibenta. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, credit when it's due. Kaya napakalaking salamat sa NBI, you did the right thing. Diba? Talagang mapipiko na talaga dito lahat-lahat Nauna si Mike Defensor, sumunod ang PGMN Network. Talagang napaka-proactive action, yung kanilang entrapment operation, evidence-based arrest. Yan yung dapat nating hina-highlight. Hindi yung takot na ginagawa ng media. Kaya nga, malaking salamat kay Melvin Matibag. Hindi siya nagpapadala sa pressure. Diba? Sa mga nagpapanggap ng media para mangikel. Malinaw ang linya. Freedom of expression protected. Ang extortion naman disguised as media pero prosecuted. Diba? So, ang argumentong pangmalakasan dito, mga minamahal, tungkol ba ito sa freedom of the press issue? Or baka naman freedom does not include extortion. Journalism does not demand 350 million or truth does not come up with a price tag. Kung may magsasabing set up ito, may mark money, nakita na kayong dyan. May operation, may entrapment. So, hindi set up ang ebidensya. Ang set up ay yung mismong modus ng pananakot na ginagawa ng PGMN at kanilang mga pagbabanta. 'Di ba? Sa mga taong gusto nilang takutin. Tapos, ang kanilang negosyo. 'Di ba, mga minamahal? Nahuli ang kanilang modus. Delikado itong si Franco Mabanta. Pwede siyang hindi mabigyan ng piyansa dahil hindi lamang to isang ordinaryong kaso. Kung ang isinampang kaso ay robbery extortion sa ilalim ng Revised Penal Code as amended by the Republic Act No. 10951 at ang halagang nasasangkot ay lampas lamang po sa threshold na may impossible penalty na reclusion perpetua, pwedeng maging non-bailable ang kaso. Depende po yan, mga minamahal, sa lakas ng ebidensya. Ngayon, malagang naintindihan, hindi automatic na walang piyansa. Kasi sa ilalim, mga minamahal, ng Section 13, Article 3 ng 1987 Constitution, bail may be denied when the offense is punishable by reclusion perpetua and evidence of guilt is strong. So, pwedeng mag-file pa rin ng petition for bail ang akusado. Pero magkakaroon mo ng bail hearing. And doon, kailangan patunayan ng prosecution ng strong and evidences of guilt. So, kapag naniwala ang korte na malakas ang ebidensya, pwedeng tanggihan ng bail. Ngayon, sa kasong ito, very critical damaging. Kasi allegedly demand for money, recording of communication, money use and entrapment, aktual na pagtatanggap ng pera at ebidensya ng conspiracy o extortion scheme at sa ilalim, mga minamahal, ng Revised Penal Code provision of robbery through intimidation extortion, hindi lang simpleng paninira ang tinitingnan sa batas. Kapag may paggamit ng intimidation, kapag may gamit ng pressure o banta, pwede paring piliting magbigay ng pera, pwedeng pumasok ito sa criminal liability. Diba? Kaya delikado ka, Mabanta. No bail tong kaso mo. Aray mo. Iyak na naman sila kay Melvin Matibag.
Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.